Welcome back mga karibin natin at eto nga kapapasok lang, nagkatotoo na Romualdez hindi makapaniwala sa nangyari. Former President Rodrigo Roa Duterte binasag katahimikan. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating aalamin. Mula po rito sa channel ni Kabayan News PH. Yan mga karibin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. At kung bago ka pa lang hindi ka pa muna subscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ang issue kay Ka Eric at Badoy ang concern ng mga general sa Kamara, kaya sila gumawa ng isang manifesto. Sabi ni Angeles, nakalahad sa sulat ng mga retiradong general na kapansin-pansin na at lalong lumalala ang pang-aabuso ng mga congressman, partikular sa kanilang mga iniimbitahang resource person, kung saan ay tila napipressure at tinatakot sila para pigain at sagutin ang kanilang mga tanong, bagay na lumalabag na ito sa karapatang pantao. Nung nagsulat ang mga PMA alumni ng kanilang manifesto, hindi lang po isa ang ni-request nila. They requested also yung pagbabalik o pagsoli ng integrity ng Kongreso. Ibig sabihin ay may respeto sa taong bayan, hindi yung ganyan. At saka parang kitang-kita naman masyado yung kanilang pagmamalabis. Ilang taon na nating napapansin yan. Ilang taon na natin silang pinupuna tungkol dito, gayon pa man, tila hindi nila tayo naririnig. Matatandaan din na nagpasalamat si Vice President Inday Sara Duterte sa mga PMA alumni dahil napansin nila at agad na inaksyonan ang tila paghahari-harian ng Kongreso, kung saan ay may mga nagsasabing para silang Diyos at So yan mga karibin natin, dahil nga po dyan sa pagpapasalamat ni Vice President Sara Duterte dito po sa mga retired generals, mga karibin natin, marami po rin po ang kumalat, no, na mga komento patungkol po riyan na ang sinasabi po nila ay ito po yung kanilang katanungan mga karibin natin. Ngayon daw po, no, sino di umano ang may plano ng kudita? Yan mga karibin natin, no. Ikinokonek na naman po nitong mga kalaban ng mga Duterte, itong pagsasalita ng mga retired generals, mga karibin natin, at dito sa paglabas ng statement ni BP Sara na kung saan nagpapasalamat nga siya, ay ikinokonek naman po nila sa kudita, no. Talagang gustong-gusto po nilang sinisiraan ng mga Duterte, mga karibin natin, no. Kudita na naman po ang kanilang ikinokonek, mga karibin natin, no, dito sa mga nangyayaring ito. Ang pinalalabas nila ng mga Duterte na naman po, no, yung may pakana kung bakit nagsalita itong mga generals na ito. Kasi parang ganun po yung lumalabas, mga ka-review natin. Makapangyarihan, bagay na inihalal sila ng taong bayan para maglingkod at tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino. Mahalaga yung sinasabi ng ating Vice Presidente dito. Pasalamat daw sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nagsalita laban dito sa sitwasyon na ito. Pasalamat dun sa mga PMAers. Bakit mahalaga na ginawa ni Vice Inday ito? Kasi dahan-dahan niya, ina-acknowledge niya na ang ganitong pagsama-sama, pagtulong-tulong, we can effect change. Kahit malakas ang puwersa ng kalaban, kahit mayaman, kahit nakapwesto, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi kaya natin. Samantala, naglabas na rin sa wakas ng pahayag si dating Pangulong Duterte kaugnay sa controversial na kinasasangkutan ng Kamara. Matatandaan na sinabi ni Pangulong Duterte sa Kongreso na bantayan ninyo ang mga sundalo dahil nagmamatsyag lang yan. Pero heto, tila nagkakatotoo na nga ang sinabi ng dating Pangulo. Na hindi tama yung ginagawa ninyo. Ibig sabihin natakot sila. Kasi the military it had to take the military to correct. By and large, the military should not be tinkering with our processes, either political, civil, or Ano ang masasabi mo dito, kabayan?
Magsisilbing leksyon kaya ito sa mga kongresista na tila umaabuso na sa kapangyarihan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nung nagsulat ang mga PMA alumni ng kanilang manifesto, hindi lang po isa ang ni-request nila. They requested also yung pagbabalik o pagsasoli ng integrity ng Kongreso. Ibig sabihin, kailangan ang pag-handle nila ng hearings, halimbawa in aid of legislation, ay may respeto sa taong bayan, hindi yung ganyan. At saka parang kitang-kita naman masyado yung kanilang pagmamalabis, kumbaga, o yung impression ng pagmamalabis. Bukod pa dito, yun nga, yung reactions nila sa kanilang mga resource persons, ilang taon na nating napapansin yan. Ilang taon na natin silang pinupuna tungkol dito, gayon pa man, tila hindi nila tayo naririnig. Tila hindi nila tayo pinapansin, and they do it simply because they can. They are in power. Ngayon, kapansin-pansin, as we mentioned last night, ang isang kongresista na nagpa-interview pero hindi naman nag-aral. Bukod pa dito, paulit-ulit niyang sinasabing may violations yung isang istasyon na gusto nilang tanggalan ng prangkisa. Pero hindi niya masabi kung ano yung violations na yun at inamin niya na maghihiring pa. So anong ibig sabihin nun? May finding na siya pero wala pa yung hearing. So how do we expect na magiging fair yung hearing? Paano natin i-expect na magiging maayos sila pagdating dito sa sa paglilitis nila doon sa prangkisa ng SMNI? Naglabas ng pahayag ng pahayag ang ating Vice Presidente ng pasasalamat sa lahat ng tao na tumulong para mapakawalan, ma-release si Ka Eric at saka si Doc Lorraine. Now, mahalaga yung sinasabi ng ating Vice Presidente dito. Pasalamat daw sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nagsalita laban dito sa sitwasyon na ito. Pasalamat dun sa mga PMAers, pasalamat dun sa mga tumulong sa kaso, and so on. Bakit mahalaga na ginawa ni Vice Inday ito? Kasi dahan-dahan niya, ina-acknowledge niya na ang ganitong pagsama-sama, pagtulong-tulong, we can effect change. Kahit malakas ang puwersa ng kalaban, kahit mayaman, kahit nakapwesto, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi kaya natin. Basta sama-sama. Di ba yun yung that was the campaign thing, di ba? Ang sabi ni Inday, basta tayo'y magkasama. Unfortunately, yung ibang mga dati nating kasama, iniwan na tayo. Gayon pa man, the message is clear. We hang together or we will not make change. So, salamat kaya nakita niya yung wording ni Inday, lahat pinasalamatan niya. Hindi niya sinasabi na isang grupo lang ang may epekto. Ang sinasabi niya, lahat tayo. Lahat. Pati tayong mga hampas lupa. Alam mo naman, pati tayong mga hampas lupa, dahil nagsalita tayo, dahil ipinahayag natin yung yun na napansin natin na ganito, na tila dahas ang ginagamit, tila opresyon na ito, tila pinatatahimik tayo, at hindi naman tayo bulag dun sa ibang mga pangyayari, katulad ng pagkakaso ng mga ibang vlogger, katulad ng isa-isa nang nadidismiss yung mga kaso ng Rappler, ni Laila De Lima, and so on. Nagagawa ito dahil mayroong mga tao na nasa poder, na nakaupo, na may power, na tumutulong sa kanila. Pero kayang tablahin ang power ng mga nakaupo. Kaya tablahin ng masa, tayo yan, if several groups come together, if we all come together for one single purpose. Salamat dun sa mga PMA alumni
na walang takot na isinulat, naglagda talaga sa manifesto na sila po ay tutol di sa ganitong pangyayari at nagdidemand ng mas maayos na response o mas maayos na pamamalakad dun sa mga kongresista natin. My job will cost me my job and reputation. Sino pang niwala sa akin magbasa? It's an occupation, livelihood. So, hindi ka talaga mapigil unless it involves national security. Pag involved na ang national security, you can ask for an executive session. So, yun mo, sir, hindi pwede kasi delikado ang bayan namin ang nalaman to. Dagdag sa okay. Yung kay Badoy walang talaga. Ito ang masama ngayon. And this is a new development in our political life. Pinakulong nila yung dalawa. At siyempre, automatic yung habeas corpus. Petition in court na palabasin sila. Pag petition ng habeas corpus takes a long time. Even in the preparation of the documents, ilang araw pa yan, tapos isang buwan pa. But suddenly, the PMA graduates made an open letter addressing to the committee sa Congress na hindi tama yung ginagawa ninyo at we are demanding that you release. Kinaumagahan, na-release nila. Hindi sabihin natakot sila. Nasa Supreme Court, wala pa yung habeas corpus eh. Na ngayon, yan ang development. Natakot sila sa military. Kasi the military, it had to take the military to correct. By and large, the military should not be tinkering with our processes, either political, civil, or. Ang problema nito, because there was this patent, clear violation of the Constitution, ang mga sundalo hindi na nakatiis. Sabi nila, you can read between the lines, that you are violating the Constitution. You are destroying the very Constitution that, kayo mga Ilocano, kami mga Bisaya, yung ibang taga-Pulo, sa Buanga, Bicol, Quezon Province, Ifugao. Alam mo kung tayo-tayo na sa isang dito, hindi tayo magkakaintindihan. Hindi talaga tayo magkakaintindihan. Ayaw natin bumati na rin. But what holds us together? Bakit tayo madali na, kumusta ka? Because of the political process under the document. And that document, papilang yan, holds the fabric na hindi tayo magtayo-walay. And that is the Constitution of the Republic of the Philippines. So yan mga karibin natin, no, talagang nasobrahan na nga, no, sa pagka-abuso itong kongreso, mga karibin natin, sa kanilang kapangyarihan, di ba? At yan, pumiyok na nga po itong mga retired generals, mga karibin natin. So, ibig sabihin po niyan, para sa akin po, mga karibin natin, personal opinion, itong pagsasalita po ng mga retired generals, mga karibin natin, sana maging constructive po yung dating sa kongreso, no? Hindi po nila gawing malaking issue ito
no? Sana kasi nagsalita po sila para maitama po yung kanilang kamalian, di ba mga karibin natin? Nang sa ganun sa susunod po, maging patas naman po sila sa kanilang pagdinig dyan sa Kongreso. So sana maging constructive criticism, no? Or yung approach nito dyan sa Kongreso mga karibin natin. At wag po nilang mamasamain yung mga sinasabi, yung mga comment ng taong bayan, instead na maging ano po ito sa kanila, maging eye-opener, di ba? Kasi ngayon lang po nagsalita ang mga ito, no? Maging ang taong bayan, no? Nakikiisa rin sa panawagang ito na sana hindi na abusuhin ng sobra, no? Nitong mga tunggrista ang kanilang kapangyarihan dyan po sa Kongreso na agad-agad po silang magpapakulong without any due process, no, mga karibin natin. So yan po mga karibin natin, anong po ang ito, bangungot po ito sa pamunuan ni Speaker Romualdez, pagkat di ba malaking sampal po ito sa kanila dahil mga taong bayan na po ang nagsasabi ng kanilang kamalian, di ba? Yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po rito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video. At eto nga mga karibin natin, huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe kay Kabayan News PH. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, Kabayan News PH. Maraming salamat po.